Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ulo, siya yung nakabangga sakin. Gusto pa niyang lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya. Nandyan din si Joel Graham sa tabi niya. Ito ay pagsuway. Dapat nating patayin silang lahat at pagsisisihan silang ipinanganak sa mundong ito. The moment Luke saw James enter, he rushed forward and started shouting his dissatisfaction. Siya ang pinakamamahal na apo ni James. Kung hindi, paano siya makoronahan bilang prinsipe ng Surrey? Noong nakaraan, tutulungan sana ni James si Luke na parusahan ang sinuman, hanggat gusto ni Luke. Binigyan ni James ng matalim na tingin si Harvey na kalmado lang. Huminga siya ng malalim at saka sinampal sa mukha si Luke. Sumigaw siya, "Tanga ka! Itinuturo ko sa iyo na maging mapagpakumbaba araw-araw, ngunit palagi kang nanggugulo sa labas. Gusto mo bang magkaroon ng malaking gulo ang mga Surrey?" Hindi inaasahan ni Luke na sasampalin siya ni James pagdating ni James. Hindi lang si Luke, hindi rin ito inasahan ng iba. Mahalagang maunawaan na ang pamilyang Surrey ay nasa negosyo ng real estate at nagtatrabaho sa industriya ng edukasyon, na parehong mga negosyong lubhang kumikita. Sa apat na first class na pamilya sa Buckwood, ang mga Surrey ang may pinakamaraming kayamanan. Ito rin ang dahilan kung bakit sila ay laging mayabang at dominante. Lalo na si Luke, na palaging ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang prinsipe ng Surrey, para ay bully ang mga lalaki at asarin ang mga babae ng Buckwood. Noon pa man ay talagang gustong-gusto ni James si Luke, iniisip na mabubuhay ni Luke ang pamilya Surrey. Dahil doon, lagi niyang tinutupad ang bawat hiling ni Luke. Dati, siguradong ipapadala ni James ang kanyang mga tauhan para sirain ang sinumang maglalakas loob na manggulo kay Luke. Nagdulot ito ng lalong pagmamayabang at pagiging dominante ni Luke. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasample niya si Luke. Habang ang lahat ay tulala sa kanyang pagkagulat, si James naman ay papalapit na kay Harvey. Malalim ang kanyang mga mata. Pinag-aralan niya sandali si Harvey bago sinabing, "Mr. York, alam ko na ang nangyari, pati na ang nangyari noong hapon. Higit pa rito, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng mga Surrey." Nagkagulo ang buong lugar dahil sa bulalas ni James. James Surrey, unang klase na pinuno ng pamilya Surrey. Hindi lamang niya tinulungan si Luke na parusahan ang sinuman, ngunit humingi din siya ng tawad. Ano ang nangyayari? Karamihan sa mga bisitang naruroon ay kinukurot ang kanilang mga sarili sa sandaling ito, sinusubukang tiyakin na hindi sila nananaginip. Si James ay may mataas na profile, nagpapalabas ng isang nakakainis na vibe sa sinumang tumingin sa kanya. Gayunpaman, humingi siya ng tawad. Ito, anong nangyari? Nagsorry lang ba si James Surrey? Wala pa akong narinig na ganito. Ni hindi man lang siya lumuhad sa lalaking iyon mula sa York noon. Hindi mo ba nakikita lahat? Mukhang medyo natakot si Chief Surrey sa binatang ito. Sino ang batang iyon? Hindi lang si Sir Joel ang nagpakita sa kanya ng respeto, kundi pati ang hepe ng Surrey ay natakot sa kanya. Nagbubulungan ang lahat, pinag-uusapan ang pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi talaga sila makapaniwala. Ang ilan sa kanila ay may pabago-bagong mga tingin. Mukhang walang ganyan sa Buckwood. Kung hindi, malalaman ng lahat kung sino si Harvey. Siya ay isang napakatalino na lalaki mula sa Hong Kong o Las Vegas. O isang tunay na hari ng Wolsing, Mordu, Golden Sands, o ilang iba pang rehiyon sa Timog. Kung may makasakay sa coattail ni Harvey, tiyak na aani siya ng hindi maisip na mga benepisyo, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Marami ang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Ngayon, hindi na sila makapaghintay na purihin si Harvey. Tanging ang kanilang pagmamataas ang humadlang sa kanila na gawin ito. Nasa kalagayan sila ng kawalan ng pag-asa dahil sa pagkainip at pagkabalisa. Ang iyong prinsipe ng Surrey ay paulit-ulit na nagalit sa akin at ginawa akong hindi komportable. Sa tingin mo ba madali akong tapakan? Walang ganang sabi ni Harvey habang nakatingin kay James Surrey na nakatayo sa harapan niya. Huminga ulit ng malalim si James Surrey. Nalaman niya kung saan nanggagaling si Harvey. Kahit medyo natakot siya kay Harvey, medyo natakot lang. Mataimtim na sagot ni James, "Sir York, alam ko kung sino ka at kung sino ang nasa likod mo. Hindi sinasadya ng pamilyang Surrey na masakta ng sinuman sa likod mo kaya humihingi kami ng paumanhin sa nangyari ngayon. Ngunit mangyaring, huwag ipilit ang iyong kapalaran." Hinawakan ni Luke Surrey ang pisngi niya at umungol, "Sir, anong katayuan ang posibleng magkaroon ng basurang ito? Hindi ba siya ay isang stay-at-home daughter-in-law?
Bakit tayo, ang mga Surrey, ay dapat matakot sa kanya? Bakit kailangang humingi ng tawad ang mga Surrey? Tanggapin mo man ang ganyang kahihiyan, hindi kakayanin ng pamilya natin. Panipik. Tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni James si Luke. Sinubukan niyang ayusin ang lahat ngayon, ngunit sinubukan ni Luke na makialam. Nag-isip siya saglit, at saka malungkot na idinagdag, Luke, halika rito at humingi ng tawad kay Mr. York. Imposible. Paano ako hihingi ng tawad sa buhay na manugang? Binigyan ni Luke si James ng masamang tingin. Sir, walang kinatatakutan kaming Surrey. Sampal. Sinampal ulit ni James ang mukha ni Luke. Malamig niyang ungol, just go with what I say and apologize. Tumigil ka na sa pagsasalita ng napakaraming kalokohan. Ito ang unang pagkakataon na gustong sakali ni James si Luke hanggang mamatay. Hindi mo ba nakikita kung ano ang sinusubukan kong gawin? Ang kasalukuyang sitwasyon sa Buckwood ay iba sa ilang taon na ang nakalipas. Sa isang banda, bumangon ang Sky Corporation. Sa kabilang banda, pumasok ang pamilya Liu mula sa Hong Kong. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na ang pamilya Surrey ay nakipag-alyansa sa iba pang tatlong pamilya sa unang klase. Kung masisira nila ang balanse sa pagitan ng mga puwersa sa Buckwood dahil sa maliit na insidenteng ito, sila ay nasa malubhang problema. Kung hindi dahil sa mga salik na ito, si James, kasama ang kanyang personalidad, ay hindi matatakot ng isang kinatawan lamang ng prinsipe ng York. Humihingi ako ng tawad. Imposible. Hinding-hindi ko gagawin iyon sa buhay na ito. Unggoy ka. Sabi ko naman sa'yo hindi pa tapos. Tinakpan ni Luke ang mukha niya, duguan ang mga mata. Wala siyang pakialam kay James. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Nang pipigilan na sana siya ni James, minisyon siya ni Luke. Guro, dahil takot na takot ka, hahanapin ko ang aking ninong para bigyan ako ng hustisya. York, kawawa ka. Maghihintay kami at tingnan. Gagawin kong buhay impyerno ang iyong buhay sa loob ng ilang araw. Si Rowan Juan, na sa simula ay nabigla, sa wakas ay nagkamalay matapos makitang umalis si Luke na galit na galit. Nadapa siya at nagmamadaling sumunod kay James na umalis, natatakot na hindi siya makakaalis kung hindi siya kikilos ngayon. Naningkit ang mata ni Harvey sa eksenang ito ngunit hindi ito pinigilan. Nagbago ang ekspresyon ni James. Maya-maya, dahan-dahan niyang sinabi, Mr. York, sapat na yun para sa araw na ito. Masama ang ugali ni Young Master Luke. Babalik ako at dinidisiplina ko siya. Nangangako ako na hindi siya gagawa ng anumang bagay ng biglaan. Mabilis ding umalis si James pagkatapos niyang magsalita. Mukhang humihingi ng tawad ang mga nanunood habang pinapanood ang pag-alis ng mga Surrey. Walang sinuman ang mag-aakala na ang laban ngayon ay mauuwi sa pagmamadali. Ginoo, York, natatakot akong mag-ingat ka sa mga darating na araw. Lumapit si Yoel, malalim ang boses habang kausap si Harvey. Sa wakas ay naunawaan niya na si Harvey ay talagang isang mahusay na tao. Isang malaking shot ng mabuting pagkatao at moral. Sayang may asawa na siya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Yuna ng bahid ng panghihinayang sa kanyang puso. Sa Garden Residence, binuksan ni Harvey ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon sa ilang mga kolehiyo at universidad. Si Mandy Zimmer, nakakauwi lang, ay tumingin sa kanya ng may pagtataka at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Ninong, ang prinsipyo ko ay hindi tayo aatake hanggat hindi tayo inaatake. Kung may nang-aapi sa anak ko, tiyak na makakamit ko ang hustisya, kahit na ang isang iyon ay ang prinsipe ng York. Hayaan mo na ang mga subordinate niya. Isama mo si Check, tandaan, alagaan ang lahat ng maayos. Tuwang-tuwa si Luke. Iyon, Harvey, ay patay na. Pagkatapos magpas siyang pumunta sa San Francisco at tulungan si Cynthia na makahanap ng magandang universidad, hiniling ni Harvey kay Yvonne na gumawa ng paunang pag-aayos para sa paparating na negosyo. Halimbawa, ang isang sangay na kumpanya sa San Francisco ay nangangailangan ng isang may kakayahang lokal na tao upang mamahala sa mga independenteng operasyon. Laking gulat ni Mandy matapos sabihin sa kanya ni Harvey ang tungkol sa pagpunta sa San Francisco. Pumunta ka ba doon para tulungan si Cynthia na makahanap ng magandang universidad? Gaano ka nakatagal nakatira doon? 3 o 5 araw sa pinakamaraming. Napaisip si Harvey sa kanyang puso. Kung ito ay magiging maayos, maaari niyang ayusin ang mga bagay sa sangay sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pagkatapos, maaari niyang bisitahin ang Universidad ng San Francisco. Sa totoo lang, sa kaibuturan ng puso ni Harvey, hiniling niyang lumabas si Mandy kasama niya. Sayang naman at naging abala si Mandy lately. Paano siya nagkaroon ng oras para lumabas kasama niya?
Nag-isip sandali si Mandy at sinabing, kung gusto mong pumunta, maaari kang pumunta. Pero dahil pupunta ka doon, please do something for me. Ano yan? Hindi man lang inisip ni Harvey kung papayag ba siya o tatanggi. Dahil ito ang hiling ng pinakamamahal niyang asawa, tiyak na gagawin niya ang lahat para dito. Mayroon akong kaibigan na nagngangalang Halsey Lowe na kagagaling lang sa pag-aaral sa Empire of the Sun That Never Sets. Sabi niya magtatrabaho siya sa San Francisco. Medyo nag-alala ako sa kaligtasan niya dahil mag-isa lang siya doon. Kaya, mangyaring makipagkita sa kanya para sa akin. Gayun din, mangyaring bisitahin ang kanyang kumpanya at kung saan siya nakatira. Seryosong wika ni Mandy. Okay, walang problema. Maliit na problema. Naalala pa ni Harvey si Halsey. Galing din daw noon ang pamilya Lowe sa Nimhi. Tila lumipat sila sa ibang bansa para lumawak. Ilang taon nang hindi nagkita sina Halsey at Mandy. Nakakagulat na bumalik si Halsey sa pagkakataong ito. Narinig ni Harvey na medyo malakas ang babaeng ito. Nag-aral siya sa Universidad ng Oxford at Universidad ng Cambridge habang siya ay nasa Empire of the Sun That Never Sets. Nakatanggap pa siya ng mga scholarship mula sa dalawang nangungunang universidad na ito. Sinasabing pagkatapos ng graduation, nagpadala sa kanya ng maraming imbitasyon ang malalaking investment bank sa Amerika at ang Never Sets Empire of the Sun, umaasang uupo siya sa pwesto. Nakakunot ang noo ni Mandy habang patuloy sa pagsasalita tungkol kay Halsey. Halsey is doing very well overseas. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang gustong bumalik. Panipi. Ang kasalukuyang kapaligiran sa trabaho ay hindi masyadong maganda. Ang isang mahusay na talento na tulad niya ay maaaring hindi makahanap ng tamang platform upang ipakita ang kanyang mga kasanayan. Si Harvey ay may kaunting interes sa bagay na ito, ngunit si Halsey ay nanatiling matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Gusto lang niyang tapusin ang gawain at ayaw na niyang magkaroon ng ibang komunikasyon sa kanya. Gayunpaman, umalis siya kasama si Mandy at nagtanong, bakit hindi siya pumupunta sa Buckwood? Ang Buckwood ay may maraming puwang para sa pag-unlad ngayon. Maraming malalaking kumpanya at grupo dito. May mga investment bank din na bagay sa kanya. Napangiti si Mandy, minamaliit mo si Halsey, medyo mayabang siya. Mas gugustuhin pa niyang nasa tuktok ng kumpanya kaysa isang ordinaryong empleyado lang. Dahil pinili niyang pumunta sa San Francisco para mag-develop, dapat man lang ay maghanap siya ng posisyon tulad ng general manager ng isang branch company. Wala siyang interes na magsimula bilang isang maliit na tagapamahala ng departamento. Tumango si Harvey at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ay nag-set up siya para sa biyahe sa San Francisco para sa natitirang bahagi ng araw. Dahil 2 o 3 araw pa lang ang punta niya roon, nagpa siya rin na sumunod si Ray Hart na hindi naman orihinal na nagplanong sumama sa kanya. Si Yvonne naman, hindi siya makaalis sandali dahil sa usapin ng pamilya. Medyo natarante si Harvey kaya hiniling niya kina Tyson Woods at Ethan Hunt na alagaan si Yvonne ng ilang araw bago sumakay ng eroplano patungong San Francisco. Kinabukasan, sa paliparan ng San Francisco. Nakarating doon si Harvey noong nakaraang araw. Gayunpaman, kinailangan pa niyang pumunta sa airport ng madaling araw dahil darating si Halsey sa kanila. Sa Hong Kong International Airport, magkatabing naglalakad sina Quentin at Queenie York. Kahit nasa isang world-class international metropolis na tulad nito, napaka-eye-catching pa rin ng paningin nilang dalawa. Sa VIP departure port, huminto si Quentin at malamig na sinabi, inayos ko na ang lahat sa San Francisco. Kailangan mo lang umupo ng tahimik pagdating mo doon. Hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Isang ngiti ang ipinadala sa kanya ni Queenie na maaaring magwasak ng isang gusali. Takot ka ba? Hindi sumagot si Quentin, ngunit sa sandaling lumingon siya, isang masasamang kislap ang lumitaw sa kanyang mga tingin. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Queenie habang pinagmamasdan ang likod nito. Bumantong hininga siya at nagtanong, talaga bang kapaki-pakinabang ang munting trick na ito? Kung mabibigo ka muli, sa palagay ko ay hindi ka pakakawalan ni Lola York. Sa San Francisco Airport, sapat na ang paghihintay ni Harvey York nang sumakay si Queenie sa kanyang eroplano. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpakita si Halsey Lowe. Mga 5.5 talampakan ang taas. Tamang-tama ang sukat niya upang tumugma sa kanyang hugis-pusong mukha. Tigtas na sabihin na siya ang pamantayang 9 sa 10 ng kagandahan. Ang kanyang sariling estilo ng fashion ay bahagi ng kanyang ugali. Ito ay hindi lamang ang kanyang kagandahan, taglay din niya ang aura ng isang prestihiyosong babaeng CEO. Namiss siya ng mga tao, ngunit walang nang ahas na lumapit sa kanya.
Kapag nakita siya ng mga tao, gusto nilang magpa-picture kasama siya, iniisip na isa siyang malaking celebrity na naglalakbay sa mundo. Sa kasamaang palad, hindi sila bibigyan ni Halsey Lowe ng pagkakataon na gawin ito. Sa sandaling nakilala niya si Harvey York, agad siyang lumapit sa kanya at ibinato sa kanya ang lahat ng kanyang bagahe. "Dalhin mo ako sa lugar na ito mamaya, nagmamadali ako." Mabilis niyang ibinigay kay Harvey ang isang address. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun at umalis na. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 931. Natahimik si Harvey. Hindi niya alam kung mayabang ba ang babaeng ito o mayabang lang. Ngunit bilang paggalang kay Mandy Zimmer, hindi umimik si Harvey ng kahit isang salita ng reklamo. Kinuha niya ang bagahe ni Halsey at sinundan siya. Sa parking lot, binigyan ni Halsey si Harvey ng nalilitong tingin. Ang kotse ni Harvey sa San Francisco ay isang Bentley. Hindi man ito bagay sa kanyang personalidad, hindi niya ito tinanggihan dahil nakaayos na si Ray Hart. Umupo si Halsey sa likod ng kotse at sinabing, "Magmaneho ka ng mas mabilis, nauubusan na ako ng oras." "Tama, gagawin ko ang aking makakaya." Pinaandar ni Harvey York ang sasakyan. Kakasimula pa lang niya sa pagmamaneho ng Bentley sa parehong araw na natanggap niya ito, kaya hindi maiiwasang huminto siya sa pagsasanay at magkaroon ng matigas na paggalaw. Pinag-aaralan pa rin ni Halsey si Harvey, ngunit sumilay ang ngiti sa mukha nito nang makita ang matigas nitong paggalaw. Ipinapalagay niya na tiyak na hindi sa kanya ang kotse at malamang na inupahan niya ito para mas gumanda ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay napalitan na ng matubig niyang mga mata. Mukhang may iniisip siya. "Say, kailan mo balak hiwalayan si Mandy?" Malamig na tanong ni Halsey. "Bakit dapat ako? Napakaganda ng takbo ng relasyon natin," sagot ni Harvey. "Dahil hindi ka karapat-dapat. Balita ko may tsuper ka, pero paano si Mandy? CEO na siya ng isang kumpanya. Ang kanyang netong halaga ay madaling $150 milyong. Hindi naman sa minamaliit kita. Ngunit hindi ka man lang makakakuha ng $15,000, lalo pa ang $150 milyong. Sa tingin mo, paano ka karapat-dapat kay Mandy ang isang tulad mo? Ang iyong pag-iral ay magiging angkla na pumipigil sa kanya na maabot ang mas mataas na katayuan. Kung mahal mo siya, kung may puwang ka pa para sa kanya sa puso mo, dapat pakawalan mo na siya. Para ito sa ikabubuti niya. O ikaw ba ay isang sakam na bastard na nabubuhay sa kaganhawahan at ginhawa, at gustong manatili sa tabi niya? Kabanata 932. Gaya ng inaasahan kay Halsey na kagagaling lang sa pag-aaral sa ibang bansa, na may kahangahangang bibig sa kanya. Kung sino pa man iyon, hahabulin niya sila hanggang sa kahihiyan. Ngunit si Harvey na sanay na sa mga ganyang salita ay walang naramdaman. Sinulyapan ni Harvey si Halsey sa pamamagitan ng rearview mirror at nagtatakang nagtanong, "Paano kung gusto kong itago?" "Kung gayon, tatapusin kita," malamig na sagot ni Halsey. Nagkibit balikat si Harvey. "Miss, natutunan mo ba ang sining ng pagpatay sa ibang bansa? Ang pagpatay ba sa akin ang unang nasa isip mo? Ito ay isang federalistang lipunan. Hindi na kailangang magsalita ng mahina sa akin. Son, bibigyan kita ng maraming pera para maiwan si Mandy. Panipit. Magtiwala ka, sapat na ang pera na yun para tumagal ka hanggang sa mamatay kang masaya. Kung handa kang iwan si Mandy, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa isang presyo." Malamig na pagpapatuloy ni Halsey. Natahimik si Harvey. "Miss, bakit mo pinag-uusapan ang hiwalayan namin ni Mandy? Hindi ka ba maaaring maging mas mapayapa at palakaibigan? Ang mahalaga ay wala nang pakialam dito ang aking mga biyenan. Para sabihin ito ng isang tagalabas na tulad mo, hindi ba nakikialam ka lang sa negosyo ng ibang tao?" "Ikaw." Nabulunan si Halsey sa sinabi ni Harvey. Nakakatakot ang ekspresyon niya. "Okay lang kung ayaw mo siyang hiwalayan pero lalaki ka. Dapat mong iukit ang iyong karera o itatatwa kita." Humalaklak si Harvey. "Ako ang nagbigay ng lahat ng pagkakataon kay Mandy, at patuloy ko rin siyang sinusuportahan behind the scenes. Hindi pa ba sapat iyon?" Matapos marinig ang mga walang hiyang salita ni Harvey, naging pangit ang ekspresyon ni Halsey. Sinaman niya ng tingin si Harvey. "Harvey York, hindi mo sasabihin sa akin na sa iyo ang Sky Corporation at ikaw ang prinsipe ng York, di ba?" Natigilan si Harvey. "Paano mo nalaman? Iyon ay isang sekreto. Hindi alam ng maraming tao sa Sky Corporation ang tungkol dito." Napangisi si Halsey, saka tumawa ng hindi mapigilan.
Harvey, hindi pa gabi. Paano ka nang arap? Panipi. Maliban kung ang iyong pilosopiya sa buhay ay maging isang malaking mapangarapan, dapat kang magpatingin sa iyong utak sa ospital. Naglakas loob ka bang sabihin na ikaw ang prinsipe ng York sa iyong hitsura? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin? Panipi. Sa tingin mo isa lang akong hanggal na prinsesa na maloloko ng ilang salita mula sa iyo. Namula ang mukha ni Halsey na parabang babae sa init. Sumigaw siya, kung ihahambing ka sa isang buhay na alamat, isang mitolohiya sa paglalakad, ang prinsipe ng York ay tulad ng paghahambing ng araw at gabi. Hindi marami ang nakakaalam tungkol dito sa bansang ito, ngunit isang tao sa ibang bansa ang nakakaalam na ang prinsipe ng York ay maaaring ang head coach ng sword camp. Ang pag-iral ng lalaking ito ay isang bagay na hindi maarap ng isang batang tulad mo. Nang bumalik ako sa bansang ito, narinig ko pa na ang panganay na anak na babae ng Never Setting Sun Empire ay naliligo sa luha araw-araw matapos siyang tanggihan ng head coach. Sasabihin mo ba sa akin na tinanggihan mo ang panganay na anak ng Never Setting Sun Empire para kay Mandy? Puno ng panunuya ang mukha ni Halsey. Tamang sagot ni Harvey, hindi lang ang prinsesa, tinanggihan ko pa ang isang Nordic Valkyrie para kay Mandy. Ikaw, walang hiya ka. Medyo hindi makapaniwala si Halsey. Itinuro niya ng galit na daliri si Harvey at sinigawan ito ng galit. Agad na napuno ng awkward silence ang sasakyan. Tahimik ang takbo ng mga sasakyan sa mga lansangan ng San Francisco. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa isang shopping mall at huminto sa isang branch building ng San Francisco Sky Corporation. Ang lugar na gustong puntahan ni Halsey ay walang iba kundi ang lugar na ito. Iiwan ko muna sa iyo ang aking bagahe, sa ngayon, muli kitang kontaken sa gabi. Ibang bagay, bilisan mo at ibalik mo ang sasakyan. Ang mga gastusin ngayong araw na ito ang sasagutin ko. Habang nagsasalita siya, hinagis niya kay Harvey ang isang stack ng cash mula sa kanyang wallet. Para sa kanya, si Bentley ay nirentahan ni Harvey. Dahil yun ang kaso, babayaran niya ito. Mapagbigay din siyang nagbigay ng kaunti kaysa sa upa para sa pagsusumikap ni Harvey. Tigtas na sabihin na kahit na mayabang at mabangis, may natitira pa ring habag sa kanya si Halsey. Sa kasamaang palad, tinatrato rin niya si Harvey na parang utusan. Bilang paggalang sa kanyang paghanga sa prinsipe ng York, nagpa siya si Harvey na maging isang mas mabuting tao at hayaan siya. Sa sandaling iyon, tumawag si Ray Hart. Ginoo, York, nakarating ka na ba sa sangay ng San Francisco? Nandito ang nag-a-apply para sa general manager ng kumpanya. Pwede na nating simulan agad ang interview. Sumagot si Harvey, nasa ilalim na ako, aakyat na ako ngayon. Ang unang pangunahing gawain na kailangan niyang gawin pagkarating sa San Francisco ay ang paghawak sa pagpili ng general manager ng sangay. Matapos makipag-usap kay Halsey, halos makalimutan siya ni Harvey. Sa opisina, si Ray Hart, na dumating kanina, ay nag-ayos ng mabuti. Ang screen ng opisina ay nagpe-play ng live na footage ng lokasyon ng panayam. Ang taong nag-a-apply na maging general manager ng branch na ito ay lalabas sa isang sandali. Si Ray Hart ang punong taga-suri sa boardroom. May ilan pang mga higher-up sa kumpanya na kasama niya. Itinaas ni Harvey ang kanyang tasa, handa nang humigop. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang diyosa na naglalakad papunta sa meeting room na naka-high heels. Paft. Iniluwa ni Harvey ang tsaa na hinigop niya matapos itong mapansin. Hindi ba ito si Halsey Lowe? No wonder nagmamadali siya. Pumunta siya rito para mag-apply para sa general manager role sa San Francisco branch. Si Harvey ay hindi nakaimik, ngunit ito ay may katuturan kapag naiisip mo ito. Ang Sky Corporation ay pinangalanang nangungunang kumpanya sa buong Southlight. Ang pagiging general manager ng isang branch na may parehong pangalan ay isang mataas na posisyon na dapat magkaroon. Si Halsey ay isang tahasang babae na may malaking ambisyon. Siya ay natural na babalik mula sa ibang bansa upang subukan ang posisyon pagkatapos malaman ng tungkol sa pagkakataong ito. Gusto niyang kunin ang ginintuang pagkakataong ito at agad na umakyat sa ranggo sa kumpanya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang panayam. Sa pamamagitan ng mga live recording, nakita ni Harvey na talagang may kakayahan siya. Bawat tanong na sinasagot niya ay napapanahong may kakaibang pananaw at pananaw. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi katulad ng iba. Ang ilan sa kanyang mga mapag-imbentong ideya ay mas mahusay kaysa kay Ivan Xavier, higit sa mahusay para sa pamamahala ng kumpanya. Sanay si Ivan Xavier sa lahat ng larangan, kaya nagagawa niyang saklawin ang lahat ng aspeto ng kumpanya. Sa kaibahan, si Halsey Lowe ay mahusay sa pamamahala ng kumpanya.
Nang hindi nag-iisip, nagpadala si Harvey ng ilang mga text message kay Ray. Ang mga mensaheng iyon ay ilan sa mga tanong na gustong itanong ni Harvey. Sa panayam, walang ideya si Ray kung ano pa ang itatanong. Matapos matanggap ang text ni Harvey ay agad niyang tinanong ang nakuha niyang tanong mula sa kanyang cellphone. Ang matangkad at makapangyarihang si Halsey Lowe ay ganap na nagulat sa mga tanong. Ang tanong ni Ray Hart, mula sa isang pananaw sa negosyo, ay may hindi maipaliwanag na pananaw at kadakilaan. Tigtas na sabihin na ang pangunawa at opinyon ni Ray Hart ay hindi isang bagay na maaaring tularan ng karaniwang tao. Sa oras na ito naramdaman ni Halsey Lowe na parang na-overpower siya ng talento at karanasan ni Ray Hart. Hindi niya akalain na ang lalaking nagtatanong ay si Harvey York, isang lalaking minalas niya. Kabanata 934. Kinailangan nilang aminin na talagang may kakayahan si Halsey Lowe. Bagamat napakalalim ng mga tanong ni Harvey na itinanong ni Ray, nagawa ni Halsey na sagutin ito isa-isa. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay dumating handa. Bago siya pumunta dito, napagdesisyonan na niya na gusto niyang maging general manager ng San Francisco branch. Nang matapos ang interview ay kumatok si Harvey sa mesa at agad na tinawagan ang telepono ni Ray. Sabihin sa kanya na siya ay tinanggap. Natigilan si Ray, ngunit agad siyang sumagot, of course. Wala siyang sariling kinatatayuan sa harap ni Harvey. Si Harvey lang ang pinagsisilbihan niya. Pagkababa ng telepono, ngumiti si Ray kay Halsey. Congratulations, Miss Lowe. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa CEO ko. Sabi niya, bagay ka sa posisyon ng general manager sa aming sangay sa San Francisco. Maaari mong pangasiwaan ang maraming pamamaraan para sa ngayon, at mapangasiwaan mo ang negosyo ng buong kumpanya mula bukas. Sana magkasama tayo. Ano? Ang ilan sa mga dating nakatataas sa sangay ng San Francisco ay lubos na nagulat. Ininterview siya ng CEO sa likod ng mga eksena. Ibig sabihin ba nito ay hinahangaan niya ang babaeng ito? Nangangahulugan din ito na hindi sila makakalaban sa kanya, kahit na hindi sila nasisiyahan sa kanya. Si Halsey naman ay hindi masyadong nag-isip. Bahagyang natigilan siya, at pagkatapos ay hindi namamalayan na nagtanong, kanina lang tumingin sa akin si Prince York. Oo, sumenyas si Ray kay Halsey na tingnan ang mga surveillance camera. Galit na galit si Halsey habang nakatingin sa camera. Kung alam niya na ang prinsipe ng York mismo ang nangangasiwa sa panayam, mas maganda sana siyang magbihis. Ngunit sa pag-iisip na siya ay natanggap na sa Sky Corporation at magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang prinsipe ng York sa madaling panahon, bumalik ang kanyang matamis na ngiti. Medyo natahimik si Harvey matapos makita ang ekspresyon ni Halsey sa live recording sa opisina. Hindi maganda ang itsura ng mga lalaki kapag ganyan ang ngiti sa mukha. Iniisip ng mga babae ang kanilang asawa kapag namumula ang kanilang mga mukha ng ganoon. May pagnanasa ba ang babaeng ito? Hindi nagtagal, bumalik si Ray sa opisina. CEO, hindi ka ba masyadong mabilis pumili ng mga kandidato? Kumalaklak si Harvey, hindi rin. Ginagawa niya ang kanyang trabaho ng mahusay at may passion, at mayroon siyang karanasan at talento para mapalago ang negosyo. Hindi naman dapat masyadong malaking problema kung ibibigay natin sa kanya ang sangay ng San Francisco. Hindi ito magiging problema kahit na hayaan natin siyang pangasiwaan ang lahat ng mga mapagkukunan na mayroon kami sa Gangnam upang maghanda para sa aming pagsulong sa mordo sa hinaharap. Natural, handa si Harvey na samantalahin ng husto si Halsey. Napangiti si Ray matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Kung gayon ito ay isang pagpapala para kay Miss Lowe. Siya ay tunay na mapalad na nagtrabaho para sa iyo, Prince. Nagkibit balikat si Harvey. Kung alam ni Halsey na siya ang amo, hindi niya mahuhulaan ang iisipin nito. Samantala, pagkatapos gawin ni Halsey ang pamamaraan, naging pamilyar siya sa mga pangunahing kaalaman sa pagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno ng iba pang bahagi ng kumpanya. Pagkatapos ay lumabas siya na may dalang malaking tumpok ng mga papel. Nang tuluyang makababa si Halsey, nakita niyang naroon pa rin si Bentley at hinihintay siya ni Harvey. Sa totoo lang, aalis na sina Harvey at Ray pagkatapos nilang mag-usap ng trivia. Nagkataon na nabangga ang dalawa sa ibaba. Pinalaki ni Halsey si Harvey na nakatayo sa gilid ng kotse. Hindi niya namalayan na hindi na pala siya hinihintay ni Harvey. Binuksan niya ng maayos ang pinto ng kotse at umupo sa loob, at naghagis ng isa pang stack ng cash sa passenger seat. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ibalik mo ang kotse? Natural, inakala niyang hinihintay siya ni Harvey na kumita ng kaunti para mabayaran ang pamasahe sa rental car. Sigurado na ngayon si Harvey sa personalidad ni Halsey.
Wala siyang pakialam noon, kaya bigla niyang itinapon ang pera sa armrest box ng sasakyan. Hindi mapigilan ni Halsey na magpakita ng bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata nang makita iyon. Naisip niya na tama ang paghusga niya kay Harvey. Naisip niya na ang scam ay pakiramdam na siya ay makakakuha ng mas maraming pera mula dito, kaya naman siya ay naging maalalahanin habang walang ibang dahilan para gawin iyon. Paano magiging tama para kay Mandy Zimmer ang isang lalaking tulad nito? Hindi nakalimutan ni Harvey na kulitin si Halsey at itanong, nandito ka ba sa negosyo? Ito ba ay tumatakbo ng maayos? Huwag mo akong kalimutan kapag yumaman ka na. Inilibot ni Halsey ang kanyang mga mata matapos marinig ang walang pakialam na tanong nito. Alam mo ba kung anong lugar ito? Di ba nakasulat yan sa building? Yan ang San Francisco chapter ng Sky Corporation, sagot ni Harvey. Buti na lang alam mo kasi dapat. Ang pagkakaroon ng pinagsama-samang lahat ng mga asset ng York, ang kumpanya ay ngayon ang nangungunang employer sa lahat ng Southlight. Malaki ang kinabukasan ng pag-unlad ng korporasyon. Baka may pagkakataon pa na mag-operate sa ibang bansa. At kamakailan lang ay naging general manager ako ng sangay ng San Francisco Sky Corporation. Sinabi ni boss na ako ang mananagot sa lahat ng gangnam pati na rin sa negosyo sa Golden Sands, bukod sa iba pang mga bagay. Kung maaayos ko ang mga bagay-bagay, makakakuha pa ako ng bahagi ng stock ng kumpanya. Bukod dito, ang taunang sweldo ko ay nagkakahalaga ng higit sa $1,500,000. Para kay Halsey, ito ay isang simpleng gawain lamang. Kung tutuusin, ang kanyang kakayahang kumita ng ganitong uri ng pera saan man siya pumunta. Ang pinakamahalagang dahilan para mag-apply siya ng posisyon sa Sky Corporation noong araw na iyon ay dahil sa natanggap niyang balita mula sa source. Si Prince York ng Sky Corporation ay malamang na ang taong pinakahinahangaan niya, isang buhay na alamat, ang head coach ng Sword Camp mismo. Sa totoo lang, kahit malamig na kagandahan si Halsey sa labas, nasa loob pa rin niya ang puso ng isang dalaga. Mostly he came back from abroad to apply for the position mostly because of his idol. Masaya, dapat mo akong i-treat sa isang pagkain upang ipagdiwang kung gayon. Tumawa si Harvey at walang pakialam na nagmungkahi. Inilibot ni Halsey ang kanyang mga mata at sumagot, oo naman. Maganda ang mood ko ngayon kaya i-treat kita ng maganda. Hindi na nagdalawang isip si Harvey matapos marinig ang kanyang sinabi. Dumiretso siya sa gitna ng San Francisco at pagkatapos ay natagpuan ang pinakamahal na restaurant doon na makakainan. Siyempre, pangalawa lamang ang pagkain. Pangunahing nandoon siya upang makita ang Universidad ng San Francisco hindi kalayuan sa kanilang dining area. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isa pang mahalagang gawain na dapat gawin nang pumunta siya sa San Francisco, at iyon ay pagtulong kay Cynthia Zimmer na suriin ang paligid ng kanyang universidad sa hinaharap. Binalak pa niyang tumingin sa loob. Si Harvey ay hindi masyadong magalang kapag siya ay kumakain. Tutal, wala siyang kapirasong tinapay sa tiyan niya buong araw. Agad namang nagsawa si Halsey sa itsura ni Harvey na nilalamon ng katakawan. Ni hindi niya magawang kainin ang kanyang pagkain. Tara. Huwag maging magalang, mahal ang pagkain dito. Makukuha ko ang lahat kung hindi ka gutom. Sa ilalim ng masamang tingin ni Halsey, kinuha ni Harvey ang steak na hindi pa niya nahawakan at nilamon nito sa isang iglap. Hindi dahil walang mga pamantayan si Harvey. Mayroong dalawang mga gawin na nabuo niya noong siya ay nasa larangan ng digmaan. Numero 1, huwag mag-aksaya ng rasyon. Pangalawa, huwag sumuko sa pagkain. Requirement din ito na hiniling niya sa mga sundalo sa Sword Camp. Ang tides ng digmaan ay patuloy na nagbabago. Walang nakakaalam kung kailan maaaring may kumain sa labas. Kung hindi mabusog ng isa ang tiyan, baka makalipas ang ilang araw ay makakain na ulit sila. Siyempre, hindi naiintindihan ni Halsey Lowe ang ganitong uri ng pangangatwiran dahil hindi pa siya nakapunta sa digmaan. Habang tinatitigan niya si Harvey, mas lalo siyang naiinis. Sa huli ay sumuko si Halsey sa pagkain. Umorder lang siya ng isang tasa ng kape at sinimulang higup iyon. Busog ka na ba? Na-curious si Harvey. Tumango si Halsey, madilim ang mukha. Nakita niyang kinuha ni Harvey ang lahat ng pagkain sa harapan niya at niyain iyon ng marahan. Nang malapit nang kumain si Harvey, malamig na sinabi ni Halsey, Harvey, may kasabihan ng mga ninuno natin, manners meets character. Hindi ko na kailangan pang tingnan ang ibang ugali mo para malaman mong makasarili kang tao at walang hiya ka. Kung tama ang hula ko, si Mandy din ang nagbabayad ng renta sa bahay ninyong dalawa, di ba? Natural, alam ni Halsey ang sitwasyon ni Mandy na nakatira sa The Gardens residence. Tumango si Harvey. Oo,
Nagbabayad din siya ng buwis sa ari-arian. Ikaw, gaano ba kawalan Gia ang lalaking tulad mo? Kamusta naman kayo ni Mandy? Nanginginig na ngayon si Halsey sa galit. Kung ganoon, anong klaseng lalaki sa tingin mo ang babagay sa kanya? Tanong niya. Natahimik si Halsey nang itanong sa kanya ni Harvey ang mahalagang tanong. Dapat siyang magkaroon ng kahit $100 milyong na halaga ng ari-arian. Kung hindi, talagang hindi siya tama para kay Mandy. Natahimik si Harvey. Halsey, kahit na best friend ka ni Mandy, ito ay sa pagitan namin ni Mandy. Higit pa rito, sinabi mo na ang isang tao ay mangangailangan ng $100 milyon para maging kapareha ni Mandy. Dapat mong malaman ang tungkol sa panukala ng prinsipe ng York kay Mandy, tama. Sa kanyang pagkakakilanlan, kahit na wala siyang net worth na $10 bilyong, mayroon siyang hindi bababa sa $1 bilyon, di ba? Pero tinanggihan pa rin siya ni Mandy. Ibig sabihin, isa siyang mabuting babae na walang pakialam sa mga problemang ito. Panipit. Kaya ako kaparehas niya. Tamang sabi ni Harvey. Pakiramdam niya, sa buong mundo, ang mga pambihirang lalaki lang na tulad niya ang nababagay kay Mandy. Tinitian siya ni Halsey. Tama na, Harvey. Ikaw ay perpekto. Tumanggi nga si Mandy sa prinsipe ng York, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Na perpekto ka para sa kanya dahil wala kang pera. Hindi, ibig sabihin lang ni Mandy ay hindi gold digger. Hindi ka pa fit dahil sa etiquette. At mayroon siyang iba pang mga dahilan para tanggihan ang prinsipe ng York. Kahit na si Halsey ay isang malakas na babae, siya ay talagang napahiya sa puntong ito. Napatingin sa kanya si Harvey. Flamingo-lingo si Halsey sa paligid, saka lamang sumagot ng matiyak niyang walang makakarinig sa kanya, idol ko ang head trainer ng sword camp. Ang prinsipe ng York ay malamang na siya. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay upang makilala ang prinsipe ng York, kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay pakasalan siya. Alam na alam ni Mandy ang iniisip ko. Paano niya nanakawan ang true love ko? Matagal na tinasa ni Halsey si Harvey, malalim ang iniisip. Ngunit bumalik sa paksa, mas gugustuhin kong pakasalan niya ang prinsipe ng York kaysa sa isang map na tulad mo. Sabihin mong tinanggap ni Mandy ang proposal niya. Ano ang susunod mong gagawin? Si Harvey ay walang imot. Ano pa bang magagawa ko? Ako lang ang magiging manliligaw niya. Ang prinsipe ng York ay isang pambihirang lalaki, natural lang sa kanya na magkaroon ng maraming babae sa tabi niya. Best friend ko si Mandy. Kahit na magpakasal tayo sa iisang lalaki, hindi rin tayo mag-aaway. Mukhang tama si Halsey. Naningkit ang mata ni Harvey. Hindi ka ba masyadong progresibo sa iyong mga ideya? Malamig na tawa ni Halsey. Sinong pambihirang lalaki ang hindi nagkaroon ng maraming asawa? Wala ka lang kaya naiinggit ka sa swerte ng ibang tao. Panipit. Natahimik ulit si Harvey. Nakakamangha talaga ang advanced na pag-iisip nitong babaeng galing sa ibang bansa. Karera, wala akong ginawang masama kapag nakinig ka sa sinabi ko noong mga bata pa tayo. Tutulungan din kita sa planong ito sa pagkakataong ito. Ang mga abogado ng diborsyo ay nasa iyong pintuan bukas. Matigas si Halsey. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Mandy na i-dispute ang plano at handa siyang magpadala kaagad ng divorce attorney kay Mandy. Sa kabilang bahagi ng telepono, huminto muna si Mandy bago tinanggihan ang alok ni Halsey. Halsey, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero mahigit 3 taon na akong kasal ni Harvey. Na-attach na ako sa kanya, kaya ayoko nang hiwalayan. Hindi alam ni Halsey ang sasabihin sa puntong iyon. Na-brainwash na siguro ni Harvey ang best friend niya, diba? Kung ganoon nga ang kaso, kailangang isipin ni Halsey ang mga ideyang kinasasangkutan ni Harvey at pag-udyok sa kanya na humingi ng diborsyo. Nakangangalang ang ngipin ni Halsey. Bumalik siya sa restaurant para hanapin si Harvey. Gayunpaman, nakaalis na siya. Universidad ng San Francisco. Isa sa 10 pinakakilalang universidad sa bansa. Ang sabi-sabi ay napakaganda ng espiritu ng paaralan doon. Ang mga estudyante sa universidad ay pawang mga pampublikong figure mula sa Mordo at San Francisco. Walang napansin si Harvey na kakaiba sa universidad habang naglalakad siya sa loob. Pakiramdam niya ay kulang sa tao ang lugar at sa halip ay maraming lamok. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagtuon kay Harvey na mag-concentrate at mag-isip tungkol sa ilang mga bagay. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ng Buckwood, ngunit may malakas na undercurrent na hindi niya nakita. Masyado siyang abala sa muling pagsasama ng mga asset mula sa York dati, kaya hindi siya makapaglaan ng oras para sa kanyang sarili. Ang larangan ng digmaan sa industriyang ito ay ibang-iba kumpara sa merkado ng negosyo.
Ang mga bagay ay hindi lamang nagtatapos doon pagkatapos talunin ang lahat ng mga kaaway. Kailangang magkaroon din ng plano para sa kalalabasan. Halimbawa, pagkatapos ibagsak ang pamilya ng York, kung hindi para sa Sky Corporation na muling isama ang mga asset mula sa York, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga negosyo sa ilalim ng York ang nabangkarot? Ilang tao ang mawawalan ng kabuhayan? Ayaw ni Harvey na makasakit ng ibang tao dahil sa pagiging makasarili niya. Kung hindi dahil sa katotohanan ito, hindi magiging mahirap para sa kanya na sirain ang nangungunang 4 na first class na pamilya. Ang mahirap ay kung ano ang darating pagkatapos nito. Ang kanyang paglalakbay sa San Francisco ay para sa parehong layunin. Gayunpaman, siya ay maswerte na kumuha ng isang mahuhusay na babae tulad ni Halsey Lowe. Sa paghawak niya sa sitwasyon sa San Francisco, hindi na kailangang bumalik ni Harvey ng ilang sandali. Kahit na gusto niya, maaari siyang bumalik sa Buckwood sa susunod na araw. Sa wakas ay narating ni Harvey ang isang mas mataong lugar sa unibersidad. Ito ay ang gymnasium sa harap ng gusali ng unibersidad. Maraming magagandang kabataang babae ang sumasayaw at tumatakbo, bukod sa iba pang mga bagay. Ang kanilang kabataang enerhiya ay tumagos kay Harvey. Nagningning ang mga mata niya. Hindi man siya ganoong klase ng tao, ang tanawing iyon ay nagpaalala sa kanya ng panahon niya sa unibersidad. Ang panahong iyon ay marahil ang pinaka-nakaka-relax na mga taon ng kanyang buhay. Habang si Harvey ay abala sa pagre-reminis, lumapit sa kanya si Halsey na nagngangalit pa. Nagtanong siya ng sapat na mga tao upang mahanap kung nasaan si Harvey. Ngunit pagdating niya ay naabutan niya agad itong nakatitig sa umpukan ng mga babaeng estudyante na nakasuot ng masikip na tracksuit. May misteryosong ngiti ang kanyang mukha. Napailing na naman si Halsey sa galit. Sobra ang lalaking ito. Hindi lamang siya marumi, ngunit siya ay isang tao. Uklang kung wala siyang pera. Kung gagawin niya, mahuhulog siya ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Mandy. Hindi niya pababayaan ang lalaking ito kahit anong mangyari. Naglakad si Halsey sa tabi ni Harvey, binigyan siya ng naiinis na tingin. Harvey, sabihin mo sa akin ang mga kondisyon mo. Ano ang magagawa mo para iwan si Mandy? Kung iiwan mo ito, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Nilingon ni Harvey si Halsey. Pinag-aralan niya ang ekspresyon nito, may ngiti sa labi. Paano kung sinabi kong gagawin ko, ngunit kailangan mo munang matulog sa akin? Ikaw, napakawalandiya. Halos makagat ng dila si Halsey. Hindi siya makapaniwalang may isang walang hiyang lalaki. At isipin na magkakaroon siya ng ganoong pag-iisip tungkol sa matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Hindi dapat umiral ang mga lalaking ganito. Kalmadong idinagdag ni Harvey, hindi mo man lang matugunan ang ganoong simpleng requirement. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang pag-usapan pa. Hindi nanligaw si Harvey kay Halsey. Sa halip, gusto niyang makita kung gaano kalapit ang relasyon nila ni Mandy. Nawalan ng kulay ang mukha ni Halsey matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nagjing ang kanyang mga ngipin. Mabuti, 11 payagan. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hihiwalayan mo si Mandy sa lalong madaling panahon, at hindi ka pinapayagang abusuhin siya. At kailangan mong magpanggap na parang walang nangyari sa pagitan natin. Bibigyan kita ng $150 milyong bilang kabayaran. Nagsalita si Halsey sa estilo ng isang masungit na CEO. Natigilan si Harvey nang marinig niya ang mga salitang iyon ng may hindi maawat na ekspresyon. Mukhang maganda ang relasyon ng babae kay Mandy. Tatanggapin pa niya ang kondisyong ito alang-alang kay Mandy. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, si Harvey ba ay hindi mapaglabanan. Gusto pa niyang isakripisyo ang sarili niya para lang iwan niya si Mandy. Hindi alam ni Harvey kung dapat ba siyang matuwa o malungkot sa sandaling iyon. Nakatitig siya ng malalim sa mga mata ni Halsey. Natutuwa akong may mabuting kaibigan si Mandy na katulad mo. At saka, humihingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko kanina. Muli, hinding-hindi ko iiwan si Mandy. Kailangan mong paunlarin ng maayos ang iyong karera sa San Francisco. Kung wala na, babalik ako sa Buckwood sa loob ng 2 araw. Baka next time, kilalanin mo na ako. Seryoso Harvey's. Handa na siyang ibunyag ang kanyang pagkatao kay Mandy kaagad. Malalaman din ni Halsey ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang mga mata, hindi magiging tutol si Halsey sa kanyang kasal kapag nangyari ito. Binigyan ni Halsey si Harvey York ng nalilitong tingin. Hindi niya akalain na ganito ang sasabihin niya. Nang makitang umalis si Harvey York, itinadya kanya ang kanyang paa sa lupa. Hindi niya hahayaang matapos ang mga bagay na ganito.
Hindi siya susuko sa kanyang pagsisikap na hiwalayan sina Harvey at Mandy. Sa sumunod na araw, hindi inaasahan ni Harvey ang pambihirang pagganap ni Halsey. Kahit na asar talaga siya kay Harvey noong gabing iyon, hindi naman ito nakaapekto sa trabaho niya. Pagkatapos mapuyat sa pagbabasa ng lahat ng material na ibinigay ng kumpanya, sa unang araw ng pulong, iminungkahi ni Halsey ang isang plano upang isama ang lahat ng mga asset ng Gangnam at mamuhunan sa isang bagong shopping center sa San Francisco. Ayon sa plano ni Halsey, ang bawat sangay ng Gangnam noon ay parang nagkalat na buhangin. Ang mga mapagkukunan ay itinapon sa lahat ng dako ng walang malinaw na direksyon at walang pamumuhunan sa anumang mga pangunahing proyekto. Ngayong gusto niyang isama ang mga asset, kailangan ng bagong plano ang market area para sa Gangnam. Kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin, pinlano niya ang lahat ng detalyado. Ang unang hakbang ay tipunin ang lahat ng manpower sa Gangnam, at pagkatapos ay magtayo ng bagong shopping mall habang itinatapon ang mga nakakalat na mapagkukunan mula sa dati. Dahil ang shopping center ang sentro ng buong San Francisco, kukumpiskahin ang buong lugar ng pamilihan ng Gangnam. Ang plano ay matapang, ngunit may sariling hanay ng mga panganib. Gayunpaman, kung matagumpay, magkakaroon ng higit na awtoridad ang Sky Corporation sa San Francisco, pati na rin ang lahat ng mga lupon ng negosyo ng Gangnam. Ito ang gusto ni Harvey. Sa silid ng pagpupulong, patuloy na tumatango-tango si Ray Hart. Hinahangaan ni Prince ang plano mo. Sinabi niya na hahayaan kanyang magkaroon ng buong awtoridad sa proyekto. Personal na babantayan kanya sa loob ng ilang araw. Dapat kang magmadali sa pagpili ng site at pagtatatag ng proyekto sa ngayon. Sigurado ka, Mr. Ray. Kailangan ko lang ng 3 araw para makumplito ang mga paunang paghahanda, sabi ni Halsey na may seryosong tono. Narinig niyang sinabi ni Ray na ang prinsipe ng York ang mga ngasiwa sa kanyang proyekto. Siya ay masaya at nasa sabik. Baka sa wakas ay makikita na niya ang prinsipe ng York. Harvey, sabi mo sa sarili mo hindi ako tinitingnan ng Prince of York at may gusto na siyang babae. Pero gusto niya ako kung babantayan niya ako. Halsey then asked with some curiosity, Sir Ray, kailan pupunta ang prinsipe sa San Francisco? Pwede ko ba siyang makilala? Humalaklak si Ray. Bakit ka nagmamadali? Medyo naging abala siya nitong mga nakaraang araw, pero tiyak na gagantimpalaan kanya mismo kung gagawin mo ng maayos ang proyektong ito. Kapag nangyari iyon, hindi na kailangang ayusin ang anumang mga pagpupulong. Pinalakas ni Halsey ang sarili matapos marinig ang sinabi ni Ray. Halsey, ito na ang pagkakataon mo para makuha ang lalaking pinapangarap mo. Direktang kasangkot si Halsey sa pagpili ng site at pagtatatag ng proyekto. Kailangang aminin ng mga nakatataas sa kumpanya na talagang may kakayahan ang babaeng ito, bilang isang mag-aral, kaibigan, o matanda. Sa isang lugar tulad ng San Francisco, madali niyang pinangasiwaan ang pagpili ng site at ang pagtatatag ng isang proyekto ay madaling mahawakan sa maikling panahon lamang. Siyempre, ang lahat ng ito ay paunang paghahanda. Ang pinakamalaking problema ng proyekto ay ang pag-iisip kung paano siya makakabuo ng isang site na pipiliin niya. Ang shopping mall ay itatayo sa gitna ng San Francisco, at ang bawat pulgada ng lupa ay ginto. Ang natitirang lupain ay na-staked out ng ilang tao, habang ang ilan ay may mga may-ari na. Ang mga taong ito ay ang mga hari ng hoarding land. Maghihintay sila para sa isang taong interesado sa lupain ito, at pagkatapos ay kumita mula dito. Sa isang hotel sa gitna ng San Francisco, sa Presidential Suite. Nakasut na nakatayo si Amon na nakahalukip-kip. Sa tabi niya ay may isa pang lalaking naka-white suit. Nakatayo sila sa gitna ng kwarto. Kung ang isang tao mula sa isang mas mataas na pangkat ng lipunan ay nasa silid, makikilala nila kaagad ang lalaki. Ang lalaking ito ay ang prinsipe ng isa sa mga first class na pamilya ng San Francisco, si Sam Baker ng pamilyang Baker. Si Sam Baker ay isang talentado at gwapong binata sa mga upper social circles ng San Francisco. Sa buong San Francisco, kakaunting tao lang ang makakapaghambing ng kanilang sarili sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo siya sa sala ng presidential suite nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ni hindi niya maigalaw ang kanyang mga mata. Makalipas ang halos kalahating oras, bahagyang lumangit-ngit ang loob ng kwarto. Saka bumukas ang pinto ng kwarto. Tumabas ang isang nakasisilaw na babae na may hitsura na maaaring magwasak ng mga gusali na nakasuot ng pantulog, isang tamad na ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis na umalangaw ang boses ng mga lalaking nakaababa ang ulo. Kahit na may isang walang katulad na kagandahan sa kanilang harapan, hindi sila naglakas loob na sumilip.
Kahit si Sam Baker ay hindi maglakas loob na tumingin sa unahan. Puno ng katotohanan ang mukha niya. Casual na nakatayo si Queenie York sa harap ng mahabang bintana. Pinag-aralan niya sandali ang paglubog ng araw, at pagkatapos ay mahinahong nagsalita. Sam Baker, nandito ako sa San Francisco para humingi ng tulong sa iyo. Sumagot si Sam Baker, nakayuko, kung walang Lady Queenie, walang Bakers. Mangyaring ibigay ang iyong mga order, anuman ang mga ito. Gagawin ko ang lahat para makamit ito. Parang kampanang tumawa si Queenie, saka itinaas baba ni Sam Baker gamit ang kanang hintuturo. Pero agad namang pumikit si Sam Baker. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Pangit ba ako? Bakit hindi mo ako tingnan sa mata? Ang sobrang nakakasilaw na mukha ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi ako karapat-dapat. Tahimik na sabi ni Sam Baker na mariing nakapikit. Napangiti si Queenie York. Nagustuhan niya ang ugali ni Sam Baker. Naunawaan niyang mabuti ang mga pakinabang at disadvantages. Ang ganitong mga tao ay karaniwang may kakayahan at ambisyoso. At mas gusto niyang gumamit ng mga taong katulad niya. Sigurado akong narinig mo na ang Sky Corporation, ha? Binawi ni Queenie ang kanyang daliri, ngumiti ng malumanay. Hindi pa rin naglakas loob na imulat ni Sam ang kanyang mga mata. Napaisip siya, narinig ko na. Ang kanilang sangay sa San Francisco ay nagpaplanong isama muli ang mga asset sa Gangnam, at gusto nilang magtayo ng bagong shopping center sa gitna ng San Francisco. Pagkatapos ay sumagot si Queenie, sana hindi na maitayo ang kanilang shopping center, kailanman. Siyempre, hindi na siya tinanong pa ni Sam Baker. Nakayuko pa rin ang ulo niya sa lupa. Maya-maya pa, habang papalayo ang mga yabag, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Isang bagyo ang paparating sa San Francisco, ngunit maaaring ito ay isang pagkakataon para sa mga Baker. Sky Corporation, kawili-wili. Bulong ni Sam Baker sa sarili, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lupang pinili ni Halsey ay naging lugar ng isang abandonadong mall. Medyo matagal nang inabandona ang lugar. Kung ikukumpara sa karamihan sa mga mataong lugar sa San Francisco, nakakasira ito ng paningin. Ayon kay Halsey, magiging landmark ang mall kung itatayo. Dagdag pa, ang bagong itinayong shopping center ay magiging regulatory center ng Sky Corporation sa Gangnam at maaaring patuloy na lumawak. Ang sangay ay nagbigay ng 150 milyon bilang deposito para sa lupa. Kailangan lang nilang pumirma ng formal na kontrata para sa pagbili at pagbili ng lupa para sa buong 750 milyong dolyar. Malaking bagay ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Harvey York na magpakita sa kanyang sarili upang pumirma sa kontrata. Ilang matataas na tao sa Sky Corporation ang nakasakay na ng eroplano para makarating ng madaling araw. Maaga rin sina Harvey at Ray. Medyo marami ang tao sa abandonadong opisina ng mall. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nanguna sa grupo. Kahit nakasuot siya ng suit, mukha siyang magulo. Casual siyang umupo sa umiikot na upuan, habang ang mga paa ay nasa mesa. Ang isang tabako ay nakalawit sa kanyang bibig, at siya ay mukhang napakamayabang. Ilang dosenang lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Bawat isa sa kanila ay matangkad at malakas, mabangis at nakakatakot. Si Wendy Sorrell ay isa sa mga tao dito mula sa Sky Corporation. He then said with a gruff expression, CEO York, let me introduce you. Ito ang may-ari ng mall na si Jimmy John. Tumango si Harvey. Hello, kinakatawan ko ang Sky Corporation para pirmahan ang kontrata para sa lupain. Hindi man lang tumitingin kay Harvey ang mga mata ni Jimmy John. Nagpatuloy siya sa paghit-hit ng kanyang tabako na walang pakialam sa mundo na para bang hindi niya narinig ang sinasabi ni Harvey. Agad na hindi nasisiyahan si Ray kay Jimmy. Gusto niyang ibigay kay Jimmy ang isang bahagi ng kanyang isip ngunit umiling si Harvey. Nandito kami para pumirma ng mga kontrata, hindi para magingay. Puno ng pangungutya ang mukha ni Jimmy matapos marinig si Harvey. Sumenyas siya sa isang alligator sa likod niya. May mabilis na nagtapon ng kontrata. Tagdaan mo lang, tapos mag-walk out kapag tapos ka na. Mahinahong sabi ni Jimmy, para siyang hindi nagnenegosyo, ngunit nag-aalok ng kawang gawa. Kinuha ni Harvey ang kontrata, handang basahin ito. Pero habang ginagawa niya, malamig na tumawa ang lalaking nagtapon ng kontrata. Ano ang nakikita mo? Pumirma sa kontrata at umalis ka na. Ang oras ng aming amo ay mahalaga, hindi ka namin kayang paglaruan. Panipit. Bilisan mo. Napag-usapan na ang nilalaman ng kontrata. Kailangan mong pirmahan ito, kahit na ayaw mo. Inangat ni Jimmy John ang kanyang ulo para titigan ng malamig si Harvey. Kabanata 942.
Walang pakialam si Harvey kay Jimmy at agad na sinimulan ang pagbuklat ng mga pahina ng kontrata. Sampal, naglakad ang mga alipors ni Jimmy at sinampal sa lupa ang kontrata ni Harvey. Malakas silang sumigaw, pipirma ka ba o hindi? Kung hindi, hindi ka lalabas ng pintong ito ng buhay. Kumalaklak si Harvey, sinusubukan mo bang pilitin na bumili dito? Huminga si Jimmy sa kanyang tabako at mahinahong sumagot, Kuya, hindi ka pwedeng maglabas ng kalokohan kahit kailan mo gusto. Ako ay isang tunay na negosyante. Paano ko mapipilit ang isang deal sa iyo? Ayoko lang masyado maglaro. Pirmahan ang kontrata habang maganda pa ang mood ko. Walang pakialam si Harvey kay Jimmy. Kinuha ni Ray ang kontrata at mabilis itong natapos. Agad na nagbago ang ekspresyon niya at mahinang bumulong, Sir York, this contract is not correct. Ang presyo na napagkasunduan namin ay $750 milyong, ngunit may isa pang zero na idinagdag sa kontratang ito, ngayon ay $7,500 milyong. Hingal na hingal ang karamihan sa presyo. Matibay talaga. Sa isang kisap mata, tumaas ng 10 ulit ang presyo. Kinuha ni Wendy Sorrell ang kontrata at isinabuhay ito. Kumunat ang noo niya. CEO John, dapat mayroong isang uri ng pagkakamali sa iyong kontrata. Ito ay hindi maliit na pagkakamali. Sinulyapan ni Jimmy si Harvey at ang iba pa ng masama. Error. Paano ako magkakamali? Sinasabi ko sa iyo, ang lupang iyon ay nagkakahalaga ng $7,500 milyong. Hindi ka makakaligtaan kahit isang sentimos. Panipi. CEO John, napag-usapan namin ang presyo kahapon. Paano mo ito maitataas ayon sa gusto mo? Panipi. Hindi mo sinusunod ang code ng negosyo. Medyo nairita ang mga nakatataas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong nagnenegosyo ng ganito. Dapat igalang sila ng lahat sa Buckwood. Paano nila nakilala ang isang tulad nito sa San Francisco? Tumawa siya. Code ng negosyo. Ano yan? Mas mahalaga ang pera sa panahong ganito. To be honest, hindi bababa sa 10 kumpanya ang naghahanap sa akin mula kahapon para sa lupain ito. May nag-alok pa sa akin ng $500 milyong. Ang $750 milyong ay sapat na mura para tayo ay nasa negosyo sa unang pagkakataong magkasama. Alam na alam ni Jimmy ang presyo ng lupang ito. Pero dahil marami ang nagnanais nito, syempre, medyo magtataas siya ng presyo. Napakunot ang noo ng karamihan ng mga matataas na ranggo sa kanyang mga salita. Napagtanto nila na may sadyang sinusubukang isabotahe ang kanilang pagbili. May sumusubok na lumaban sa Sky Corporation. Napatingin ang lahat kay Harvey. Natural, siya lang ang makakagawa ng pangwakas na desisyon. Ngumiti siya. Hindi importante. Maraming mga lugar na ating pipiliin. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan kahit hindi successful ang negosyo. Ibalik natin ang deposito at maghanap ng ibang nagbebenta. Nakahinga ng maluwag ang karamihan. Lumapit si Ray at sinabing kung gayon, kailangan kong hilingin sa iyo na ibalik ang ating $150 milyong na CEO na si John. Itinaas ni Jimmy ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, anong deposito? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Kumunat ang noo ni Ray at mahinahong sumagot, pagkatapos sumang-ayon sa iyong kumpanya, nagbibigay kami ng $150 milyong bilang deposito. Receipt and everything is here. Mukhang nalilito si Jimmy. Tuldok, nangyari na ito. Wala ako dito kahapon. Sino ang tumanggap ng pera mo? CEO John, sinasabi mo ba na ayaw mong tanggapin ang bayad? Nanginginig sa galit si Ray. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong tao. Painosenteng sagot ni Jimmy, lahat naman, hindi tungkol sa pag-admit ko ng bayad o hindi. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Hindi ko man lang napag-usapan ang lahat ng ito sa iyo kahapon, hindi ko kinuha ang pera mo. Bakit hindi mo hanapin ang taong kumuha ng tinatawag mong deposito? Nagulat ang mga tao nang marinig ito. Hindi nila namalayang napalingon sila sa likuran ni Jimmy. Ang ilan sa mga taong nakausap nila ay wala doon. Nagkatinginan lahat ng mga nakatataas. Pagkatapos ay inilagay ni Wendy Sorrell ang resibo noong nakaraang araw sa counter at malamig na tumawag, CEO John, ang resibo na iyon ay may iyong pirma at selyo ng kumpanya. Tinapik ni Jimmy ang kanyang noo at sinabing, naaalala ko ngayon, may isang grupo ng mga manloloko na lumitaw sa San Francisco kamakailan lamang. Ang selyo na iyon ay kamukhang kamukha natin, ngunit ito ay peke. Hindi ko nakuha ang pera mo. Dapat ba naming tulungan kang iulat ang insidente sa mga awtoridad upang mahanap sila? Mukhang mapagbigay si Jimmy, ngunit sa kanyang mga salita, ang mga mukha ng lahat ay mukhang kakilakilabot.
Wala sa kanila ang bobo. Natural na hindi sila bibili ng ganoong kasinungalingan. Wala sa kanila ang nag-isip na may isang tao sa industriya ng negosyo ang talagang sisira sa kontrata at babalik sa kanyang salita. Napakawalan giyon nito. Nag-iinit ang lahat sa galit. Gayunpaman, tumawa si Harvey. Ikinaway niya ang kanyang kamay para Senador Yason ang iba na umatras, at pagkatapos ay mahinahong nagtanong, Jimmy John, tama ba? Putulin tayo para makahabol. Hindi na kailangang maglaro ng merry-go-rounds. Hindi ka nagbalik ng $150 milyong. Tumayo si Jimmy at malamig na tumingin kay Harvey. Anak, tingnan mo ang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin hindi ko ibinalik ang pera? Wala man lang sa akin ang pera. Bakit mo ako tinatanong niyan? Panipik. Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, kakasuhan kita ng paninirang puri at ikukulong ng ilang araw. Nagyayelong ekspresyon si Jimmy na para bang pinatay niya si Harvey. Sa katotohanan, sa isang lugar na tulad nito, ang isang tulad niya ay magkakaroon ng mga koneksyon sa mga tao mula sa magkabilang panig ng lipunan. Paano umaasa ang mga tagalabas na labanan siya? Kaya naman masarap ang pakiramdam ni Jimmy sa pangahas na pagbabante kay Harvey at sa iba pa. Lahat ay nanginginig sa galit. Kung hindi ka pumirma sa kontrata, umalis ka na dito dali. Ang aming oras ay mahalaga, wala kaming oras upang makipaglaro sa iyo. Itigil ang pagpapakitang gilas kung wala kang pera para dito. Ano, hindi ka pupunta? Paalisin ba namin kayong lahat dito? Ang mga alipor sa likod ni Jimmy ay humakbang pasulong, ang kanilang mga mukha ay malamig na malamig. Mayroon pa ring 200 lalaking walang sando na nakatayo sa labas ng pintuan, may hawak na malalaking kutsilyo at bakal na tubo at iba pa. Mukha silang mabangis sa simula. Siyempre, hindi magandang tao si Jimmy John. Baka gangster siya dati. Kahit na wala na siya, isa pa rin siyang taga-gray na lugar, nakikitang marami na siyang na-hire na mandirigma para sa kanyang sarili. Nang hinalughog ng Sky Corporation ang lupain, tumingin lang sila sa mga lokasyon. Hindi nila inusisa ang tunay na may-ari ng lupa. Sa katunayan, dinaya ni Jimmy ang ilang tagalabas na naghahanap ng kanyang lupain. Ang lahat ng humiling ng kahit ano ay naparalisa. May kaugnayan din si Jimmy sa lokal na puwersa ng pulisya. Walang magawa ang mga nasa labas na naloko. Sa huli, makakaalis lang sila nang hindi kumukumpleto. Sa madaling salita, ang reputasyon ni Jimmy John ay kakilakilabot hindi lamang sa kapaligiran ng negosyo ng San Francisco kundi maging sa paligid ng Gangnam. Ang pinakamataas na presyo para sa lupa ay $450 milyon lamang, ngunit humihingi si Jimmy ng napakataas na presyo na $750 milyon. Tabas, kung hindi, tatanggalin ko ang iyong mga braso at binti. At ikaw, mukhang maganda ka, gusto mo bang makipaglaro sa akin at sa mga anak ko dito? Lahat ng manlalaban ay mukhang napakabangis. Ang mga nakatataas mula sa Sky Corporation ay nagpakita ng mga kahindek-hindek na mukha. Karaniwan silang pumapasok at lumalabas sa mga mag-agarang lugar, nakakatugon lamang sa mga mabubuting tao. This was their first time in such a tattered place, medyo naapektuhan sila nito. Gayunpaman, sina Harvey at Ray ay walang pakialam sa sitwasyon. Kalmadong sinabi ni Harvey, Jimmy John, last chance. Ibalik mo sa amin ang pera. Malamig na tawa ni Jimmy. Hindi ka pa rin umaalis. Bastard ka, gusto mo bang paralisado ang iyong mga binti bago mo gawin ito? Mabuti, pilayan mo ang batang ito para sa akin. Sa sandaling iyon, maraming mandirigma ang sumugod kay Harvey. Si Ray, na nakatayo sa tabi niya, ay lumabas at sinipa si Jimmy sa dibdib. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Ray si Jimmy sa buhok at inihampas sa mesa. Kinuha ni Ray ang isang malapit na panulat at sinaksak ng malakas si Jimmy. Theft! Dumaan ang panulat sa mesa, sa tabi mismo ng mata ni Jimmy. Halos hindi makontrol ni Jimmy ang kanyang pantog. Sabihin sa kanila na huminto, malamig na sabi ni Ray Hart. Walang kamalay-malay na tumawag si Jimmy, ngunit nanginginig na ang kanyang katawan sa takot. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam niyang madaling tumagos sa utak niya si Ray dahil nabutas ni Ray ang isang mesa gamit ang panulat. Ang mga manlalaban ay tumingin lahat kay Ray, nalilito, hindi sigurado kung bakit sila pinigilan. Sabihin sa kanila na ihulog ang kanilang mga armas at lumuhad, utos muli ni Ray. Narinig mo yun. Lumuhad ka ngayon din. Tumutulo ang malamig na pawis sa ulo ni Jimmy. Hindi niya pinansin ang galit nito at mabilis na nagutos. Nagkatinginan ang mga mandirigma, hindi alam ang gagawin. Sa Diyos, gusto niyong mamatay akong lahat. Lumuhad ka agad. Nang makita ang malapit na panulat, mas lalo pang nanginig si Jimmy.
Alam niya na kung si Ray ay nakaligtaan, siya ay mamamatay o mabulag. Nang marinig ang bulalas ni Jimmy, nagkatinginan ang 300 lalaki. Pagkatapos ay itinapon nila ang kanilang mga sandata at masunarang lumuhad sa lupa. Walang ibang pagpipilian. Ang kanilang amo ay hostage ng kalaban. Hindi tumingin si Harvey sa mga naglalaban at lumakad ng walang pakialam sa mundo, sinenyasan si Ray na lumipat. Pagkatapos gumalaw ni Ray, nagliwanag ang mga mata ni Jimmy at mabilis siyang sumigaw, "Sige, hulihin mo sila." Slamong! Bago pa siya makatapos ay hinawakan na ni Harvey ang ulo niya at inihampas ito sa mesa. Nakaharap ang ulo niya sa mesa sa pagkakataong ito, agad na ibinalik sa bibig niya ang natitirang mga salita niya. Ang mahina ay natatakot sa malakas, at ang malakas ay natatakot sa walang takot. Ipinakita ni na Harvey at Ray ang kanilang sukdulang lakas at kapangyarihan. Hindi ito isang aura na maaaring gayahin ng isang batang tulad ni Jimmy. Ang mga mandirigma na nakaluhod sa lupa ay nanginginig sa kanilang mga bota. Kahit na sila ay nasa lansangan sa buong buhay nila, ang mga nakakatakot na lalaking tulad nito ay talagang bihira. Kakasabi mo lang ba na gusto mong pilayin ang binti ko? Pinakawalan ni Harvey si Jimmy sabay tawa. Hindi ko. Pilit na tumayo si Jimmy. Nagningning ang mga mata niya. Puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Walang pakialam si Harvey sa sitwasyon. Nakaupo siya sa office table at naglalaro ng panulat. So ibinabalik mo ba sa amin ang 150 milyon? Pagsusulit, nag-alinlangan si Jimmy John. Sa sumunod na sandali, itinulak ni Harvey ang panulat sa palad ni Jimmy, na pinagtali siya at ang mesa. Arg! Pangit na sigaw ni Jimmy. Ibabalik ko ito. Ibabalik ko ito. Sinampal ni Harvey York si Jimmy sa ulo, pagkatapos ay ipinahid ang kamay sa katawan ni Jimmy. Napuno siya ng paghamak. Tanungin kita, sino ang nagpapalit sa iyo ng presyo ng lupang ito at kinuha ang aking 150 milyong dolyar? Napabuntong hininga si Jimmy sa sakit, ngunit nagngangalit pa rin siya at sumagot, "Wala. Sarili kong gawa ito. Wala itong kinalaman sa iba. Ilang beses ko na itong ginawa. Hindi ko na maalaya na makakatagpo na pala ako ng mga nakakatakot na katulad mo this time." Tumawa si Harvey, saka sinulyapan si Wendy Sorrell. "Dapat lumabas ka muna. Ang sumunod na nangyari ay hindi bagay sa mga bata, isa sa..." Naaalala ko ang ilan sa kanila na umamin kaagad nang hindi ko ipinapakita ang alinman sa aking mga panlilinlang. Sana mapasaya ako ni CEO John. Sinipa naman ni Harvey si Ray na nakasimangot. "Bakit ang dami mong sinasabi? Sabi ko sayo, kaunting usapan maraming trabaho." Oo. Bakas sa mukha ni Ray ang paggalang. Kumuha siya ng papel at maingat na binalot yun. Nag-thumbs up si Jimmy, ngumisi. "Masakit ito sa simula, ngunit ikaw ay..." Magsasalita ako. Hindi na makontrol ni Jimmy ang kanyang pantog. Basang-basa na ang kanyang pantalon, at kumalat ang baho sa buong silid. "Ito ay sobra. Anong klaseng malakas na karakter ang naprovoke ko? Paano nila nasasabi ang isang bagay na ganito nang walang pakialam?" Nagmamadaling sabi ni Jimmy, "Kagabi talaga. May tumawag sa akin mula sa baker. Sinabi niya na ang lupa ay hindi maaaring ibenta sa iyo kahit na ano. At gusto niyang linlangan kita sa paraang makakaya ko. Kung gayon gusto niyang ibigay ko sa iyo ang lahat ng magagandang bits at bigyan ka ng mga bangungot tungkol sa San Francisco." Tinapon ni Jimmy ang beans, malinaw na ipinaliwanag ang lahat. Nilabas pa niya ang phone records niya kung sakali. Si Harvey at ang iba ay hindi naniwala sa kanya. "The bakers in San Francisco, interesting." Bahagyang tumango si Harvey, saka iniba ang usapan. "So, ano ngayon? Ibinebenta mo ba ang lupa o hindi?" Sumagot si Jimmy, nanginginig. "Ibebenta ko, syempre. Ibebenta ko. 750 milyon para sa iyo. Kailan ko sinabing bibilhin ko ang lupa sa halagang 750 milyong dolyar?" Tanong niya. "Ha, hindi ikaw. Hindi ba napag-usapan na natin ito?" Si Jimmy ay mabagal, medyo tulala. Kumalaklak si Harvey. "Lagi namang pwedeng magbago ang presyo, di ba? Lagi kong binibigyang pansin ang mga detalye tuwing nagnenegosyo ako. Dahil 10 beses mong itinaas ang presyo noon, ibababa ko ito ng 10 beses ngayon. Ibalik sa akin ang aking 75 milyon at lagdaan ang kontrata, at ang lupa ay magiging akin." Isang malumanay na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Ang mga tao ay palaging kailangang magbayad ng presyo kapag gumawa sila ng mga kakilakilabot na bagay. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ni Harvey ng 75 milyon.
Sa kasalukuyan, sapat na siyang mapagbigay. Nang makita ang ngisi sa mukha ni Harvey York, agad na kinilig si Jimmy John. Kahit mahigit 30 tao ang nasa tabi niya, may kutob siya. Na kung hindi niya alam kung ano ang tamang gawin sa oras na ito, mabilis na masisira ng dalawa pang lalaki ang grupong ito ng mga tao. Hanggang noon, hindi lang siya mawawala ng 7.6 milyon, hindi siya kikita ng kahit $1. Sa huli, napirmahan lamang ni Jimmy ang kasunduan sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkamay, pagkatapos ay ilipat ang 7.6 milyon pabalik sa Sky Corporation sa harap mismo ng lahat. Sa sangay ng San Francisco. Alam ni Halsey Lowe kung ano ang nangyayari at lalo lamang lumalago ang kanyang paghanga sa kanyang CEO. Noong una, inisip niya na ang pagbili ng piraso ng lupang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $70 milyong. Nakahanda pa nga siya sa pag-iisip na sisingilan nila ang mga pataas na presyo. Pero hindi niya inasahan na $7.6 million ang makakasagot sa problema sa lupa, dagdag pa ang pagiging kooperatiba nila kaya natapos ang iba't ibang formalidad sa loob lamang ng isang araw. Ang susunod na gagawin ay agaran, paandaran ang partido ng tagapamahala ng proyekto at mabilis na tapusin ang pagtatayo ng San Francisco Commercial Center. Ayon sa plano ni Halsey, ang pinakamabilis ay sa 3 buwan, at kung ito ay mabagal, ito ay aabot lamang ng kalahating taon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.